Ang pelikulang ito ay nagsasalay sa isa kwento ng pag-ibig ng isang lalaking immortal na mula sa lahi ng Ii. Dahil sa haba ng kanyang buhay, nais niyang mahanap ang paraiso ng kawalang hanggan. Ngunit bago siya mamatay ay nalaman niyang umibig siya. Umibig siya sa isang dalagang si VME na may maikling buhay. Samahan natin silang masaksihan ang kanilang kwento ng pag-ibig. Bagamat ang lahi ng Isefi ay mayroong walang kamatayang buhay, para sa nakatatandang kapatid na si Senfin, ito ay parusa ng panahon. Napakatagal niya na buhay upang masaksihan ang bawat isa na lumayo, habang siya ay nanatiling nakulong sa kalungkutan upang makalaya. Itinoon niya ang kanyang puso sa isang bulaklak na GFA, isang uri ng bulaklak na namumulaklak lamang kapag ang isang miyembro ng kanilang lahi ay tunay na nagnanais mamatay. Ngunit sa paglipas ng mga taon, hindi pa rin ito namumulaklak. Samantala, si Kunamtin, isang Vimde, ay nabibilang sa isang lahi na may maikling buhay at mayroon na lang siyang 3 buwan para mabuhay. Para mabuhay, ang tanging paraan ay ang umibig siya sa isang miyembro ng lahi ng Ififi. Ang sumpa na ito ay tulad ng isang nakabiting parusa sa ibabaw ng kanyang ulo. Pagkatapos ay dumating ang isang mapagpasyang araw kung saan pareho silang umiinom upang alisin ang kalungkutan. Nasugatan siya, mabilis na naakit ng dugo ng VME ang likas na ugali ng pangangaso ni Isan. Muli siyang lumipad sa lugar at kinagat siya. Malinaw na sinabi niya na napakahalaga ng kanyang dugo sa lahi ng Eheke at hindi siya naiiba sa isang masarap na biktima. Ngunit taliwas sa inaasahan, hindi natakot si Namtin. Kalmado siyang sumagot na walang pinagkaiba ang mamatay ngayon o 3 buwan mula ngayon. Kung hindi niya siya ililigtas, mamamatay pa rin siya, kaya bakit hindi subukang iligtas siya kahit isang beses? Ang mga salitang iyon ay nagpabigla kay Isenfin. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, nagsimula siyang mag-alinlangan sa isang buhay na malapit ng mamatay. Ang mga kababaihang VMA sa lahi ni Kunamtin ay nagkaroon ng maikling kapalaran tulad ng isang bulaklak na malapit ng malanta. Ipinliwanag niya kay Isenfin na ang kanilang haba ng buhay ay hindi lalampas sa 25 taon simula sa mga gabi ng kabilugan ng buwan. Ang mga kababaihang VMD ay makakaranas ng mainit na pakiramdam sa buong katawan, sakit sa puso, pagkatapos ay unti-unting mawawala ang 5 nilang pandama at sa huli ay maghihintay na lang sila para sa kamatayan. Ngunit kung sila ay mapalad na makapag-asawa ng isang miyembro ng lahi ng Ififi, maaari lamang nilang mapahaba ang kanilang buhay. Direkta niyang sinabi na ang kaugalian ng mga VME ay ang manirahan ng mag-isa pagkatapos ng kasal, kaya hindi siya dapat masyadong mag-alala. Isinalaysay ni Namtin ang tungkol sa isang matandang VME na nabuhay hanggang 80 taon pagkatapos magpakasal sa isang miyembro ng lahi ng Ififi bilang patunay sa nalalabing pag-asa. Nang makita ang lamig at pagwawalang bahala ni Isenfin, idiniin niya na ang mga miyembro ng lahi ng Ififi na may walang hanggang buhay ay hindi makakaintindi sa sakit ng mga VMD, kaya umaasa siyang makakaintindi at tutulong siya. Sa katunayan, hindi siya nag-atubiling aminin na kung siya ay papayag, handa siyang maging pagkain niya habang buhay. Pagkatapos ay nagpasya si Isenfin na hanapin ang isang nakatatandang miyembro ng kanilang lahi upang tanungin tungkol sa misteryo ng bulaklak na Gifki. Nang makita niya ang bulaklak na nagsisimulang bumukas ng bahagya dahil sa pagdating ng VMD, gusto niyang malaman kung ito na ba ang huling tanda para sa paglaya. Ngunit pinaalalahanan lamang siya ng nakatatanda na walang madaling sagot mula sa iba. Kailangan niyang hanapin ang sagot sa kanyang sarili at sa gayon ay magpasya sa kanyang sariling kapalaran at ng mga tao sa paligid niya. Bumalik si Kunamtin sa kanyang tindahan ng bulaklak at nakita ang isang magulong eksena. Ang kanyang mahalagang bulaklak ay nasira. May isang grupo ng matitigas ang ulo na nakatayo doon. Ang kanilang boses ay puno ng pressure at galit. Bakit ang bagal niya? Tumanggap na kami ng pera mula sa pamilya ni. Ang kasunduan ay dapat maibigay ang lahat ng mga bulaklak sa loob ng 1 buwan. Ilang araw na ang lumipas sa itinakdang petsa, ngunit wala ka pa ring maibigay. Sinimulan nila siyang pilitin na ibigay ang mga bulaklak sa tamang oras at mayroon pang isang tao na marahas na pinalo siya upang takutin siya. Masakit para kay Kunamtin, nasugatan at wala siyang magawa habang pinapanood ang mga bulaklak na tinatapakan sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa sandaling iyon, ang amoy ng kanyang sariwang dugo ay umakit kay Isenfin. Bigla siyang lumitaw sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatingin sa mga taong iyon. Mahinahon ngunit mahigpit na sinabi ni Isenfin, "Tama na, sinumang maglakas loob na hawakan ang kanyang mga bulaklak ay huwag ninyo akong sisihin kung hindi ako magpakita ng awa." Agad na tumahimik ang grupo ng mga tao. Hindi sila naglakas loob na sumagot at tumakbo na lang sila palayo ng mabilis. Tinatanong niya kung sino sila. Sumagot si Kunamting na sila ay mga tao mula sa pamilya ni na pumipilit sa akin na ibigay ang 100 piraso ng lotus na SAT. Napakahirap na itanim ang uri ng bulaklak na iyon, ngunit nagdala pa rin sila ng mga tao upang magdulot ng gulo, maghanap ng mali at sirain ang lahat. Tumingin sa paligid si Isenfin. Ang kanyang malalim na mga mata ay nagpakita ng pagdududa. Ito ang lugar na tinitirhan mo. Tumango siya, mag-isa akong naglakbay sa hilaga at timog para lang mahanap ang isang miyembro ng lahi ng Ififi. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang hahanap sa akin. Huminto ang kanyang tingin sa mga hindi pa namumulaklak na bulaklak. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Gusto kong makita kung ang iyong dugo ay makapagpapabuka sa bulaklak na Giffen. Bago pa siya makapag-react, ginupit niya ang kanyang kamay at inilapit ito sa bulaklak na parang may iniimbestigahan. Umatras siya, hindi mapakali, ano ang gagawin mo? Kalmadong sumagot si Isenfin. Gamitin ang iyong dugo upang diligan ang bulaklak hanggang sa mamulaklak ito. Tumingin sa kanya si Namtin, ang kanyang mga mata ay matatag. Kung mapapabuka ko ito, papayagan mo ba akong manatili sa tabi mo? Mahinang tumawa siya, sumagot na walang pag-aalinlangan, sige.
sige, kung mabubuhay ka hanggang sa oras na iyon. Pagkatapos ay biglang bumaba ang kanyang boses, na parang yelo, maaaring hindi ka sumunod sa mga utos. Ngunit kung gusto kitang patayin, hindi ito mas mahirap kaysa sa pagpitas ng bulaklak. Kasabay nito, sa isang madilim na silid sa loob ng pamilya Diego, si Yves Tinsin, isang kabataan, ngunit ambisyosong tao, ay nakikinig sa ulat ng kanyang subordinate. Pagkatapos ng 3 buwang paghahanap, 21 lamang ng mga halaman ng lotus na SFESE ang dinala pabalik. Hindi siya nagsalita, kundi tahimik na kinuha ang isang uri ng gamot at pinilit ang taong iyon na lunukin ito. Matapos niyang lunukin, agad na naging itim ang mga mata ng tao. Nanginig ang buong katawan niya at pagkatapos ay bumagsak sa lupa na hindi na gumagalaw. Pagkatapos iligtas si Kunamtin, dinala siya ni Isenggen sa kanyang tirahan, isang malamig na lugar na nababalutan ng niebe. Ibinigay niya sa kanya ang gawain na alagaan ang halaman na Giften. At kalahating biro at kalahating seryoso siyang humiling na kung mamumulaklak ang bulaklak, dapat siyang manatili sa tabi niya habang buhay. Habang nagpapahayag siya ng pagkamangha tungkol sa lamig at kalungkutan ng isang maikling buhay, biglang bumagsak ang niebe. Naging emosyonal si Namtin dahil sa muling pagkakita ng niebe pagkatapos ng 5 taon, habang tahimik na nagmamasid si Isenggen, ang kanyang tingin ay tila lumambot. Kinabukasan, isang kaguluhan ang naganap sa harap ng tirahan ni Yves Tinsin. Ang mga tao ay nagtipon-tipon upang magmakaawa sa kanya na tulungan siyang hanapin ang isang babaeng nagngangalang Sun na sinasabing naghanap ng bulaklak ng pag-ibig dahil sa sobrang pag-ibig at nawala. Lumitaw si Yves Tinsin, kalmadong nagpaliwanag at nangakong magpapadala ng mga tao upang tumulong sa paghahanap na lubos na pinasalamatan ng mga tao. Naroon din si Kunamtin, pagkatapos malaman ang lahat ng sitwasyon ay kusang loob siyang lumapit upang makipagkita kay Yves Tinsin upang ipaalam sa kanya na ang kanyang batch ng lotus na SET ay nagsimula ng tumubo. Kung bibigyan lang siya ng mas maraming oras, maibibigay niya ang 100 piraso tulad ng ipinangako. Hindi tumutol si Yves Tinsin at magalang pa niyang inamin ang kanyang pagkakamali sa hindi sinasadyang paggalaw sa isang gagamba sa kanyang balikat. Ang pag-uusap sa pagitan nila ay mahinahon, ngunit ang tingin ni Yves Tinsin ay nagpakita ng malinaw na pagdududa. Pagkatapos niyang umalis, inutusan niya ang kanyang mga subordinate na imbestigahan siya. Lumabas na ang babaeng si Iksun na hinahanap ng mga tao ay lihim na kinulong ni Yves Tinsin upang maging test subject para sa isang bagong gamot. Nang makita niya ang babae, nagpakita siya ng peking pagiging banayad, nagsalita ng mga salita ng aliw. Ngunit sa katunayan ay patuloy niyang sinusubaybayan ang epekto ng gamot. Pagkatapos gamitin ang gamot, si Iksun ay nagkaroon ng superior na lakas at bilis, ngunit ang kanyang pag-iisip ay nagulo at nawalan siya ng kontrol. Hindi tumigil doon, inutusan din ni Yves Tinsin na ipagpatuloy ang eksperimento at maghanap ng mas maraming tao upang subukan ang bagong gamot. Sa kabilang banda, nakita ni Namting na masyadong tuyo si Isenggen, kaya lihim siyang nagdala ng ilang nobelang romance at mga gabay sa pag-ibig sa pag-asang mapaliwanagan siya at magluto pa ng pagkain para alagaan siya. Ngunit hindi siya nagpakita ng pagpapahalaga at naging malamig pa na nagpalungkot sa kanya at bumalik siya sa Twinha. Hindi niya inaasahan na si Iksun na ngayon ay mutated na ay sasalakay na gustong agawin ang kanyang magandang mukha. Nadama ni Isenggen ang dugo ng VMD at agad na sumugod upang iligtas siya sa kabila ng araw na nagiging sanhi ng matinding sakit sa kanyang balat at nasunog ang kanyang mukha. Nasugatan din si Namtin dahil sa pagharang ng atake para sa kanya. Upang protektahan siya, ginamit ni Isenggen ang lahat ng kanyang lakas upang kontrolin ang payong at paliparin si Iksun. Pagkatapos, dinala siya ni Namting sa bangka. Labis siyang nag-alala na ginamit niya ang isang halik upang pigilan siya na mawalan ng malay. Napagtanto ni Isenggen na ang kanyang pisikal na kondisyon ay lubhang humina, na isang tanda na ang bulaklak na Gif ay malapit ng mamulaklak. Ngunit ang kanyang katawan ay nagnanais ng dugo ng Vimdif upang makabawi. Tinaguyod niya si Namtin palayo para maging ligtas siya, ngunit sinuway niya ito at kusang hinalikan siya. Sa pinakamataas na sandali ng kanilang paghahalikan, bigla niyang napansin ang sugat sa likod niya at ang kanyang mukha ay agad naging malamig. Binuhat niya siya palabas, pinunit ang damit at buong desisyong nilagyan ng gamot tulad ng isang patriarkang kaya lang mag-alaga sa iyo. Nang gumaling si Isenggen, tinanong niya ang tungkol sa babae kanina at nalaman niyang iyon ay si Iksun na nawawala noon habang naghahanap ng bulaklak ng pag-ibig. Ang chismis sa lungsod ng Annam ay nagsasabing kapag pinakain mo ang isang lalaki ng bulaklak ng pag-ibig, magiging tapat siya, kaya maraming babae ang nawala kamakailan. Sa pagkakarinig na sangkot din si Init Meng, tumayo siya para tignan ang bangkay ng babae, ngunit ito ay nawala na. Nangako si Isenggen na ipapaimbestiga ito, habang si Namtin ay natatakot na mag-isa kaya iginiit na manirahan sa bahay niya. Pagkatapos ng ilang pagtatalo, matagumpay siyang nanatili sa kanyang silid at hindi nakalimutang ipaalala na kung masugatan siya, dapat siyang maging responsable sa pag-aalaga. Pagkatapos, si Mengsi ay dinala ni Isenggen at sila ay naglaro ng chess sa silid. Nag-uusap, ang atmosfera ay tila kalmado, ngunit sa totoo ay mayroong nakatagong tensyon. Binanggit ni Isenggen ang tungkol kay Iksun at ang kanyang hinala tungkol sa bulaklak ng pag-ibig. Sinabi lang ni Mengsi na ilang beses na siyang pumunta sa kanyang klinika. Ngunit iginiit na wala siyang alam tungkol sa kakaibang bulaklak na iyon. Nagpapasalamat si Isenggen kay Mengsi sa pag-aalaga sa kanya sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi rin niya nakalimutang ipaalala sa kanya ang nalalapit na anibersaryo ng kamatayan ni Huahing. Pagbanggit sa babaeng iyon, naging komplikado ang mga mata ni Mengsi at iginiit niyang hindi patay si Huahing, natutulog lang at magigising balang araw. Ikinalungkot ni Isenggen ang nangyari noong
Lumuhod si Mengsi sa kanya upang iligtas si Huahing sa gitna ng malamig na niebe, ngunit kailangan niyang tumanggi dahil ang buhay at kamatayan ay nakatadhana na. Kahit hating gabi na, nagising si Namtin at naakit sa kaakit-akit na katawan, matitigas na ebis at maskuladong dibdib ni Sen. Habang siya ay natutulog, hindi mapigilan ang kanyang pag-usisa. Palihim siyang lumapit upang hawakan siya ng kaunti at bigla namang nagmulat ang mga mata nito. Nahuli sa akto, hinila siya ni Sen at nagdeklara na kakainin siya na nagpapanik kay Namting. Pero pagbukas pa lang niya ng pinto para tumakas, nakasalubong niya ang dalawang kapatid nito, si KF Doon at T-Ren Sin. Nagulat ang dalawa nang makita ang isang estrangherong babae na lumalabas sa kwarto ni Sen sa gitna ng gabi. Napagtanto ni Namting na si Doon ay isang sikat na bituin at agad na tinanong kung siya ay isang miyembro ng AFS tribe. Ngunit sinabi niyang hindi. Hindi rin maitago ni T-Ren Sin ang kanyang pagkabigla at tinanong kung bakit naging tirahan ng mga estranghero ang kanilang bahay. Ipinaliwanag ni Sen at tinawag si Namting na kanyang kasintahan na ikinagulat ng dalawa. Galit na tinanong ni Doon kung bakit niya mahal ang ganitong klaseng babae. Bilang tugon, kalmadong sinabi ni Sen na gusto niya si Namting dahil mahilig siya sa bulaklak, maganda siyang humiti, nagdudulot ng init at lakas ng loob at handang isakripisyo ang sarili para sa iba. Kahit minsan ay medyo makulit, inamin niya, basta kasama siya, ang mundong ito ay biglang nagiging mas totoo. Hindi makapaniwala si T-Ren Sin sa kanyang kuya habang masakit na tinututulan ni Doon. Idinidiin na si Namtin ay isa lamang tao at hindi mananatili sa kanyang tabi magpakailanman. Sa sandaling ito, nagsalita si Namtin kahit na isa siyang tao. Sa limitadong oras na ito, mamumuhay siya ng masaya kasama si Sen nang walang sinuman ang kailangang pumalit sa kanya. Ang atmosfera ay naging tensyonado, ngunit nagbago ang tono ni Sen. Sa malamig na pananalita, sinabihan silang huwag magtanong ng anuman at hinila si Namtin palayo. Pagkatapos, bumaling siya kay Namtin at walang pakundangan na sinabi na ang mga salitang iyon ay para lamang itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang flaming goddess at ang kwento ng bulaklak na kumakain ng gabi. Kaya huwag siyang mag-isip ng sobra. Pinayagan niya siyang maging mapagmataas dahil lang matutulungan niya siya sa pag-aalaga ng bulaklak, iyon lang. Naginanakit si Namtin dahil sa pagiging malamig ni Sen. Galit siyang umalis, ngunit paglabas pa lang niya, hinarangan na siya ni T-Ren Sin. Galit siyang nagtanong, naghihinala na gumamit siya ng love spell na nagpabaliw sa kanyang kuya na hindi kailanman na in love sa loob ng daan-daang taon. Taliwas sa inaasahan, hindi natakot si Namtin, ngunit hindi rin niya maaaring banggitin ang tungkol sa flaming goddess at sa bulaklak na kumakain ng gabi, kaya bituwirang nagdeklara siya. Tinawag niya ang sarili bilang hipag at sinabi kung gaano nalungkot at naghirap ang kuya niya sa loob ng maraming taon at ngayon na may gustong mag-alaga sa kanya, hindi ito maintindihan ng kapatid niya. Napabuntong hininga siya at bumulong. Ang pakikipag-ugnayan sa pamilya ay hindi katulad ng sa babae. Tapos, mabilis niyang hinila si T-Ren Sin para uminom kasama siya. Sabay-sabay na ng aasar at nang hahamon, hindi ka ba sumama sa hipag mo? Galit si T-Ren Sin pero hindi makapagsalita, kaya sumunod siya na parang inuuto. Pagkatapos, hindi niya matalo si Namting sa pag-inom, kaya nahimatay siya at nalito siya kay Sen dahil sa pagiging naiinis at malungkot. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang pisngi para gumaan ang pakiramdam niya, ngunit biglang lumitaw ang kanyang kapatid. Malamig na binuhat ang kanyang nakababatang kapatid pabalik. Natulala si Namtin, tapos ay ngumiti ng mapait, sumunod sa likuran, at sinabing may galit, huwag kang mag-alala, hindi na ako mananatili dito, at wala na akong kinalaman sa iyo. Ang pag-inom ko ng alak kasama ang iyong kapatid o iba pang lalaki ay walang kinalaman sa iyo, tama ba? Sa pagtatapos niya ng kanyang mga salita at aalis na sana, biglang hinila siya ni Sen. Inihiga siya sa kama at walang salitang hinalikan. Kinaumagahan, binisita ni Mengsi si Sen na may seryosong mukha at iniulat, nagawa ko na ang ipinagkatiwala mo sa akin. Ginamit ko ang pera para magtayo ng mga paaralan, mag-donate sa mga ospital, at inisip ng mga tao sa lungsod ng Annam na ako ay isang mapagbigay na tao. Hindi nila alam na ikaw ang nag-utos nito. Ngumiti lang si Sen, tumango, at sinabi, matagal na akong nabubuhay. Anong silbi ng maraming pera? Mas mainam na gumawa ng mabuti. Pagkatapos, nakuha ng dalawa ang atensyon ng sigaw ni T-Ren Sin na nahihiya sa pagiging lasing sa harap ng isang babae. Galit siyang sumigaw kay Namting na gumising at gusto siyang hubaran, ngunit mabilis na pinigilan ni Sen ang kanyang nakababatang kapatid sa paggawa ng gulo. Nang umalis si T-Ren Sin, hindi rin pinalampas ni Sen si Namtin. Pinaalis siya kaagad, anuman ang passionate kiss na ibinigay niya sa kanya kagabi. Galit man si Namtin, tinupad pa rin niya ang kanyang pangako na alagaan ang bulaklak at ngayon na ilang talulot na ang nabuksan, maingat na binuhusan ni Namtin ng niebe ang bulaklak ngunit walang pagbabago. Muli siyang kumuha ng espesyal na tubig niebe na kinuha mula sa Tayanshan. Ayaw niyang gamitin ito, ngunit pagkatapos subukan, wala pa rin siyang nakitang reaksyon. May nag-alaga ng bulaklak gamit ang alak at sinubukan niya rin ito, ngunit wala pa ring senyales na pabuntong hininga si Namting. Bakit napakahirap mamukadkad ng bulaklak na kumakain ng gabi? Ngunit ipinangako niya kay Sen at kailangan niyang tuparin iyon. Biglang lumitaw si Sen, may hawak na baso ng alak at nakatingin sa kanya ng maigi. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ginawa iyon at naging seryoso pa siya. Pinapayagan
kitang hawakan ang bulaklak na kumakain ng gabi. Ang atmosfera sa pagitan nilang dalawa ay naging mas tensyonado. Kinaumagahan, nakita ni Namting na abala ang mansyon ni Gimeng at nagtanong at nalaman na inaayos nila ang mga liryo para sa ginang Meng. Nalaman niya na tapat si Meng na inaalagaan siya sa loob ng ilang taon na siya ay walang malay, ngunit narinig din niya na maraming babae ang nawawala dahil sa bulaklak ng pag-ibig. Naisip niya na ang paghahanap ng bulaklak ay mapanganib, ngunit kung makuha niya ito at ibibigay kay Isend, matatapos na ang lahat. Nang gabing iyon, tahimik na pumasok si Mengsi sa malamig na silid at sa ibabaw ng purong kristal na kama ay si Hualing, ang babaeng minahal niya ng lubusan, na ngayon ay nakahiga pa rin na parang mahimbing na natutulog. Nagdala siya ng isang baukwet ng bulaklak, inilagay ito sa tabi niya at sinabi sa isang mainit na boses, ngunit puno ng pananabik, Lingsi, ngayon ang iyong ika-negatibo 26 na kaarawan. Naaalala ko pa ang lugar kung saan tayo nagkita at doon din kita inimbitahan na magpakasal sa akin. Tumango ka, ngumiti ng napakaganda, ngunit ngayon, yumuko ako, nangangako sa lahat ng aking katatagan, hindi ako susuko, tiyak nagigisingin kita, kahit na kailangan kong isakripisyo ang lahat. Sa parehong oras, biglang naalaala ni Isend Dendu ang panahon na si Mengsi ay isang maliit na bata pa, na may pasa sa mukha pagkatapos ng isang away. Hindi siya pinagalitan, ngunit tinuruan lang siya ng ilang mas mahigpit na galaw ng suntok. Sa gayon, sa isang iglap, ang bata noon ay lumaki na, kahit na hindi niya siya matalo, tiyak na siya ay lumaki. Natatakot na siya ay maging malungkot sa pagtingin kay Huahing na walang malay, kaya di kusa siyang tumawag upang uminom ng alak upang mawala ang kalungkutan. Si Mengsi ay nananatiling magalang, sumusunod sa mga utos, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na simple. Sa kalooban ni Isend Yen, nagsimula na siyang gumawa ng mas malalim na mga pagpaplano. Nang matanggap niya ang sulat ni Kunamting na nag-aanyaya sa kanya na magkita sa paanan ng bundok sa oras ng tut, hindi niya sana ito pupuntahan, ngunit hindi siya mapakali. Sa huli, pumunta siya at nakita si Kunamting na takot sa isang sulok. Mahina na nga ay nagpapasikat pa. Lumabas na gusto ni Kunamting na alamin ang tungkol kay Ho Tiedi at pilit niyang hiningi ang tulong ni Isend Yen. Pagkatapos ay naakit siya sa isang alitaptap at dinala sa isang maliit na hardin ng bulaklak sa bundok na may maraming magagandang bulaklak, ngunit wala siyang nakitang bulaklak na kakaiba tulad ng pangalang Ho Tiedi. Pagkatapos ay hindi sinasadyang nahawakan niya ang alitaptap at nakagat, napansin ni Isend Yen na may problema at tulad ng inaasahan, isang grupo ng mga alitaptap na may kumikinang na puwet ang lumabas at lumipad patungo sa kanila. Agad siyang pumrotekta kay Kunamting at napansin niyang ang mga ito ay mga insekto ng sumpa. Nawala ng malay si Kunamting pagkatapos. Ang kaguluhang ito ay nagdulot ng pag-aalsa sa mga babaeng nakagat ng mga insekto ng sumpa na ikinulong ni Isend Yen. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pumunta sa bundok upang alamin kung sino ang gumugulo sa mga insekto ng sumpa. Noong oras na iyon, sinipsip ni Isend Yen ang lason sa nasugatang daliri ni Kunamting at pagkatapos na idura ito, natuklasan niyang mayroong isang jade amulet na may nakaukit na karakter na dito. Pagkatapos ay dinala niya si Kunamting upang magpahinga at tinawag si Isend Yen upang tanungin. Inamin niya na alam ng kanyang mga ninuno ang tungkol sa mga insekto ng sumpa, ngunit nawala ang lihim na sining sa kanyang henerasyon. Inamin din niya na alam niya ang tungkol kay Ho Tiedi, ngunit itinuturing niya itong isang walang katuturang bagay at kinikilala ang jade amulet bilang kanya o sa katiwala sa pamilyang. Ngunit sinabi lang ni Isend Yen na hindi niya sinasadyang napulot ito at binalaan si Isend Yen na maging maingat sa mga ambisyosong tao. Nang umalis si Isend Yen, nakilala niya si Kunamting na gising na at nang malaman niyang si Isend Tinsin na sikat sa buong rehiyon ay tao ni Isend Yen, mas hinangaan pa niya ito. Pagbalik ni Isend Yen sa bahay, binalaan niya ang kanyang mga tauhan na magtrabaho ng mas maingat upang maiwasan na matuklasan ni Isend Yen. Bukod pa rito, siya ay mausisa, bakit naroon si Kunamting? Mula nang makilala niya si Isend Yen, hindi ito nagbigay pansin sa sinumang babae. Kinabukasan, sa ilalim ng dahilan na magbigay ng regalo, muling dumating si Isend Yen upang mag-espiya, nagbibigay ng gamot para kay Kunamting at nagtatanong tungkol sa kanyang relasyon kay Isend Yen. Ngunit tinanggihan niya na siya ay kasintahan nito. Nang nakaupo sila ni Isend Yen upang uminom ng tsaa, muling nag-usisa si Isend Yen at napagtanto na talagang interesado si Isend Yen sa dalagang iyon, kaya nagpatuloy ang kanyang pagpaplano. Nang umalis si Isend Yen, si Isend Yen ay tulala na humahawak sa isang payong pang-araw sa balkonahe at nang makita na hindi siya kinukulit ni Kunamting, nagpahayag siya ng pagtatampo. Sinisisi siya dahil sa pagiging masaya at pagtawa habang tumatanggap ng regalo mula sa ibang lalaki. Marahil siya ay may kaunting selos na hindi maipaliwanag sa mga salita. Nang makita ni Kunamting ang kanyang reaksyon, masaya siyang naghanda ng buong hapagkainan, ngunit tinanggihan at pinaalis siya ni Ki doon at Tiren Sin. Ngunit nakilala niya ang isang makapal ang mukha na binulyawan pabalik at walang nagawa. Sa labas, iniisip ni Isend Yen ang kanyang kalusugan kamakailan, mas mabagal ang kanyang reaksyon, mas mahina, marahil malapit na siyang mamatay. Sa sandaling iyon, lumabas si Kunamting na balisa dahil nakipagtalo siya sa dalawang kapatid ni Isend Yen. Ngunit nang makita niya ito, sumigla siya tulad ng dati. Sinabi niya na siya ay nag-iisa sa napakatagal na panahon at ngayon ang pinakamasayang araw niya, gusto niyang makasama siya habang buhay. Nang marinig ito ni Isend Yen, napatigil siya. Natatakot siya na mamamatay na siya. Paano niya makakasama si Kunamting habang buhay? Kaya nagbigay siya ng mapait na salita. Sinasabi na siya ay isang magtatanim lang ng bulaklak para sa kanya, wala nang iba pa. Hindi siya naniniwala, ngunit habang tinatanong niya ito, mas nagiging tahimik at malamig ito. Agad na bumagsak ang loob ni Kunamting at umalis siya. Ang pamilyang Isesi ay nagmamanman kay Kunamting. Pinaghihinalaan nila
na siya ay isang inflamed woman kaya ginaakit niya ang mga insekto ng sumpa. Masaya si Veggie dahil sa wakas ay natagpuan niya ang maalamat na inflamed woman, magkakaroon na ng paraan para mailigtas ang kanyang Holin. Si Kunamtin naman ay bumalik sa kanyang flower boat, galit na galit. Ngunit nang dumating si doon at binigyan siya ng malaking halaga ng pera na sapat upang makabili ng 100 na bangka, basta umalis siya kay Isanten. Masigasig na sumang-ayon si Kunamtin. Ngunit ibinalik niya ang pera at mayabang na sinabing kung magiging amo siya doon, hindi magiging problema ang libu-libong bangka kapag nasa tabi ni Isanten. At kahit papaalisin siya nito sa lungsod, hindi siya aalis, lalo na sa kanyang asawa. Nang marinig ito ni doon, halos masuka siya sa galit at nanumpa na bibigyan niya si Kunamtin ng leksyon. Pagsapit ng gabi, lasing si Kunamtin at habang siya ay naglalakad sa isang maliit na eskinita sa kalye, hinarang siya ng 2 lalaking masama. Sa simula, sila ay inupahan lamang upang takutin at paalisin siya sa lugar na ito. Ngunit nang makita nila na siya ay kasing ganda ng bulaklak, nagbago ang kanilang mga mata at mula sa pambubugbog ay nagbago ito sa pagnanakaw ng kanyang kagandahan. Si Kunamtin ay natakot, nanginginig at humihingi ng tulong. Sa ibang lugar, nakikipag-usap si Isanten kay Inet EDT, ngunit parang mayroon siyang premonisyon at agad siyang sumugot. Si Kunamtin ay tinulungan ni Inet EDT na tumayo at ang kanyang mga mata ay lumuluha sa pasasalamat at hinawakan niya ang kanyang kamay at walang tigil na nagpapasalamat. Ngunit nang harapin niya si Isanten, siya ay naging malamig at ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Siya ay nahihiyang nagsabi na ang mga lalaking ito ay ipinadala ni Doon at si Doon ay isang taong malapit sa kanya kaya siya ay may responsibilidad. Habang siya ay nagsasalita, umiiyak siya, ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang tigil at pagkatapos ay dali-dali siyang umalis sa gabi. Iniiwan si Isanten na nakatayo, ang kanyang kamay ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nagdilim. Tinawag ni Isanten si Doon at ang kanyang mga mata ay malamig na naging dahilan upang siya ay manatiling tahimik. Tinanong niya siya ng direkta kung ano ang ginawa niya kay Kunamtin. Dali-dali siyang nagtanggi, ngunit hindi pinahintulutan ng kanyang mga mata na magpatuloy siya sa pagsisinungaling. Sa huli, inamin niya na nagpadala siya ng mga tao upang takutin si Kunamtin, upang pilitin siyang umalis sa mansyon dahil sa inggit, dahil sa pagiging malapit niya kay Isanhe, at dahil sa kanyang pagiging palaging nasa tabi nito. Si Doon ay nagsalita habang nagtatampo, ngunit hindi lumambot ang puso ni Isantan. Sinabi niya na gaano man siya kasuklam sa kay Kunamtin, hindi siya maaaring kumilos ng ganoon, walang sinuman ang may karapatang alisin ang kalayaan ng ibang tao, kahit pa siya. Galit siyang sumagot, sinasabi na siya ay nagpapabor, siya ay nanahimik sa isang sandali bago sumagot na mayroon siyang dahilan upang gawin ito. Ngunit ang dahilan na iyon ay hindi nangangahulugang may karapatan siyang saktan ng iba. Sa huli, malamig siyang nag-utos na sa susunod na makita niya si Kunamtin, dapat siyang humingi ng paumanhin ng maayos, at ngayon ay dapat siyang umuwi at kopyahin ang Tao Te Ching ng 100 beses. Si Doon ay nag-umpisa na tumawag kay Isantes, bago tahimik na tumalikod at lumakad. Ang kanyang likod ay puno ng hinanakit. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid, nakatanggap siya ng isang sulat mula kay Inet EDT, at kinabukasan ay agad siyang pumunta sa mansyon ng Binabati niya siya sa tagumpay ng kanyang bagong pelikula at ipinakilala ang produkto na Snow Flower Cream na binuo ng humanitarian clinic. Bagaman sa labas ay isang friendly na pag-uusap, ang kapaligiran ay unti-unting naging tensyonado nang magpakita siya ng paghamak at panunukso kay Inet Hiti. Bagaman may impluensya ang pamilyang sila ay nasa ilalim pa rin ni Isenfen, habang siya naman ay iniligtas at inalagaan niya mula pa noong bata pa siya, kaya siya ang tunay na pamilya. Nang sinabi ni Iset EDC na kung siya ay pamilya, bakit niya ipinapaalis si Kunamtin? Ginamit niya si Holin upang insultuhin siya. Inisip niya na dahil kalahati ng patay si Holin, dapat siyang mag-ingat at magsimula ng bago. Ang mga panunuyan niya ay nagtatago ng selos at inggit na nagpapakita na hindi siya masaya na unti-unting nagbibigay pansin si Isenfen sa ibang babae. Sa sandaling ito, dumating si Kunamtin upang alagaan ang mga bulaklak para kay Isenfen. Ngunit bigla siyang yumakap sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namumutla at umubo siya ng malakas, at ang sirop ay patuloy na umaagos. Naramdaman ni Isenfen ang isang bagay na hindi normal at agad siyang tumakbo. Binuhat siya pabalik sa mansyon sa gabi nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos na magamot at magising, hindi siya nagpasalamat. Sa halip, tiningnan niya siya ng may hinanakit at ang kanyang boses ay nanginginig sa inis. Bakit mo ako iniligtas? Hindi ka dapat lumabas, hindi mo ako gusto. Siya ay naghinanakit hindi dahil sa kanyang sugat, kundi dahil sa matagal na pagiging malamig nito na nagdulot ng kanyang maling pag-unawa. Pagkatapos ay umalis siya ng mapait at hindi siya nangahas na pigilan siya dahil nakatanggap na siya ng hatol na kamatayan. Lumabas na ang paraan upang palayain ang mga walang kamatayan ay saktan ang kanilang puso. Sinasabi ng matandang tagapayo na mas mabilis na mamumulaklak ang bulaklak habang mas nararamdaman mo at mawawala ang lakas ni Isenfe. Hindi na siya matatakot sa sikat ng araw, ngunit magkakasakit at mamamatay. Kinabukasan, binisita ni Ilefitinsin ang flower greenhouse ni Kunamtin. Sinasabing dumaan lang, ngunit sa totoo lang ay mayroon siyang interes. Habang umiinom ng tsaa, tinanong niya ang tungkol sa kanyang sitwasyon at nalaman na siya ay naulila mula noong bata pa siya dahil sa isang aksidente at mas lalo siyang naawa. Pinapahalagahan ni Namting ang kabutihang loob ngunit nanatiling malayo. Ibinigay sa kanya ni Mang Meng ang isang bagong pananaliksik na cream mula sa klinika na malumanay na nagpapahayag ng
pagmamalasakit. Gayunpaman, ang nakatagong layunin ay ang paglagay ng Gu para kumpirmahin ang sakit at napagtanto niyang siya ang makakagawa ng gintong Gu para ibalik ang buhay ni Hualing. Nagugutom ang taong mahal niya, si Kiren Isin, at wala si Don doon, kaya nakasanayan niya ang luto ni Namtin, kaya pinilit niya si Sen En na puntahan siya para pauwiin. Agad siyang umalis gamit ang pagkakataong iyon, nakita niya itong masayang kumakain, at taimtim siyang humingi ng tulong para magluto para sa lahat. Ngunit nang makita niya ang ibinigay ni Meng Siki sa kanya, nagselos siya, sinumbatan siya nito, at nagmadali siyang ipaliwanag na dahil matagal na siyang nabubuhay, kaya wala na siyang emosyon, at gusto niyang humingi ng paumanhin. Sumagot si Namting ng malumanay, sadyang hindi ka pa nabuhay ng tunay. Pagkatapos, naglaro sila ng chess, nag-ihaw ng karne, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kasiyahan, masarap ang pagkain, maganda pa ang babae, kaya naramdaman niyang gumugulo ang kanyang puso. Inanyayahan din siya nito na manood ng mga paputok, at sinabihan siyang ipikit ang kanyang mga mata para maghintay, hanggang sa biglang sumikat ang maliwanag na liwanag sa harap niya. Doon niya lamang naintindihan na ang pamumuhay ng mag-isa sa loob ng maraming taon ay hindi katumbas ng ilang sandali ng kaligayahan sa tabi niya. Nagpahayag siya ng pagmamahal, ngunit hindi siya makapaniwala dahil sa takot na magbago ang isip nito. Ngunit muling iginiit nito na tunay siyang nagkagusto rito at hinalikan siya ng matagal. Dahil sa pag-ibig ni Isan, hindi na niya ito itinago. Dinala niya si Namting sa bubong para manood ng mga ilaw at naghalikan sila ng buong pagmamahal, na tila ba nais niyang bumawi sa ilang daang taon ng pagiging single. Gayunpaman, nakita ng katiwala ng pamilya Meng ang eksena ng dalawa habang nanonood ng mga paputok at iniulat ito kay Sisi. Naalala niya si Hualing na abala sa pagpapagaling ng mga tao araw at gabi at walang oras para kay Sisi. Ngunit sinabi niya na iyon ang kanyang misyon dahil ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang pagalingin ang kanilang mga sarili tulad ng lahi ng walang hanggang gabi. Dahil nakita ni Sisi ang kanyang minamahal sa ganoong kalagayan, buong puso niya itong sinuportahan, ngunit ngayon sila ay magkahiwalay na. Sinabi niya sa sarili na hindi niya hahayaang maging masaya si En. Kailangan niyang ipadanas sa kanya ang naramdaman niya dati. Samantala, dinala na ni Namtin ang kanyang mga bagahe pabalik sa bahay ni Isen at nagalit si Kiren Sin nang makita niyang lumipat na ito para manirahan doon. Namamaga ang mukha ni Kiren Sin, ngunit sa pagkakataong ito, ipinagtanggol siya ng kanyang kuya at hipa. Inutusan pa siyang tingnan kung ano ang nangyayari kay doon at napag-alaman niya na ang kanyang mukha ay puno ng mga pulang pimples, tila dulot ng powder box na ibinigay sa kanya kamakailan ni Sisi. Pagsapit ng gabi, tinanong ni Namtin si Sen kung dapat siyang matulog sa sofa o sa kama. Sinabi niya na dapat siyang matulog sa kama o maaari silang magtabi sa sofa, ngunit natakot siya na baka masikip. Agad niya itong pinahiga para tingnan kung masikip ba o hindi at naghalikan silang muli ng matamis at buong pagmamahal. Tuwing dinadala niya ito saan man, naging emosyonal sila sa isa't isa at hirap silang maghiwalay. Sinabi ni Isen sa kanya na huwag nang gamitin ang kanyang dugo para pakainin ang halaman at hindi niya sinabi ang totoo. Sinabi lamang niya na natatakot siyang baka masaktan siya. Alam niyang gusto niya ang pagbagsak ng niebe, kaya nagpakita siya ng kaunti para sa kanya. Gayunpaman, unti-unting naubos ang kanyang lakas. Tiningnan niya itong masaya, ngunit nalungkot. Ayaw niyang gawin iyon, ngunit wala na siyang magagawa. Pagdating sa bahay, sinuri ni Isen ang kanyang kakayahan, ngunit nasugatan siya at napakabagal ng bilis ng kanyang paggaling. Sinabi niya na dati ay hindi siya natatakot mamatay at naghihintay pa nga ng sentensya ng kamatayan. Ngunit ngayon na mayroon na siyang pinagsisihan, natatakot na siya. Bumalik siya sa tabi ni Namtin at hinayaan niya itong dalhin ang sarili niyang estilo sa bahay na ito. Ang pagpapalit ng isa pang damit ay nagdagdag ng kulay at interes sa silid. Mahina niyang hinaplos ang lailayan ng kanyang damit at sinabi kung maaari ring palitan ang damit na ito. Niyakap siya ni Isen, inikot siya at pagkatapos ay inilagay ang kamay nito sa lamesa, lumapit at tinanong, ano ang balak mo ngayon? Nagdagdag pa siya ng bonus sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang damit na nagpakita ng kanyang matipunong mga kalamnan. Nahiya si Namtin, humihingal na itinulak siya palayo, ginamit ang gutom bilang dahilan para magluto. Pagkatapos magluto, gusto ni Kiren Sin na kumain, ngunit nagpakita pa rin siya ng saloobin dahil para sa kanya, sanay na ang lahi ng walang hanggang gabi na mabuhay ng nag-iisa sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang kanyang kuya ay umiibig sa isang ordinaryong tao na napakababaw, ngunit hindi rin nagpatalo si Namtin. Patuloy niyang inasar ang nakababatang kapatid hanggang sa maubos ang kanyang pasensya. Kinagabihan, sinumbatan niya ang kanyang kuya, umaasang magbabago ang isip nito, ngunit sa sandaling ito, wala nang pakialam si Isen maliban kay Namtin. Pagkaalis ni Kiren Sin, masayang lumapit si Namtin at binanggit ang tungkol sa pagpapakasal kay Isen. Muli siyang pinahiga sa upuan at bumulong sa kanyang tainga. Kung gayon, sa oras na iyon, hindi ko alam kung gaano kakaganda o kung anong kulay ng damit pantulog ang isusuot mo. Naku po, ang bato nga ay marunong mamulaklak. Tungkol naman kay Meng Sisi, nagsimula ang kanilang relasyon ni Hualing nang makita niya itong namimitas ng halamang gamot sa bundok. Hindi niya alam na napunta siya sa maliit na hardin ng bulaklak nito, kaya binayaran niya ito ng isang halamang gamot. Sa pagtatanong, nalaman niya na isa itong manggagamot na nagpapagaling sa isang maliit na nayon sa labas ng lungsod. Tinanong niya kung bakit hindi siya pumapasok sa lungsod para magtrabaho, at natakot siya na mahihirapan siya dahil malaki ang negosyo ng Meng Mansion. Kailangan din siya ng mga tao sa liblib na nayon at pagkatapos ay nagmadali rin siyang magpaalam.
Kinabukasan, inutusan niya ang kanyang tauhan na imbitahin siya sa Ming Mansion upang mag-alok sa kanya ng trabaho. Tuwang-tuwa siya na kinilala ang kanyang talento, ngunit tinanggihan niya ang pagkakataon para sa kanyang mga kababayan sa Nayon. Pagkatapos noon, nagpa siya si Xizi na magtayo ng isang maaliwalas na klinika sa Nayon at hiniling sa kanyang pamahalaan ito para matulungan ang mga tao at para din sa kanyang kakayahan. Ang kanilang pag-ibig ay nagsimula ng simple mula noon. Ngunit ngayon, sila ay magkahiwalay na, bumalik sa nightclub at sinamantala ni Ren Xin ang pagkawala ng kanyang kuya. Para hindi siya mahanap ng kanyang kuya, hinayaan niyang manirahan ito ng mag-isa para mawalan siya ng galit. Nang umuwi si Isen Gen na may dalang regalo para kay Namtin, hindi niya ito mahanap at unti-unting nanghina ang kanyang lakas at hirap siyang gumalaw ng mabilis. Kaya, tinawag niya si Ren Xin para tanungin ito. Sa simula, itinanggi pa ng kanyang kapatid, ngunit nang talagang magalit si Isen sinabi nito na gusto niya siyang mabuhay magpakailanman at hindi niya gustong patayin siya ng halaman ng gabi. Nalaman ni Ren Xin, ngunit nakita niya ang kanyang kuya na nagdurusa at hindi siya makapagpayo, kaya sinabi niya ang lokasyon ni Namtin. Agad na tumakbo si Isen sa likod ng bundok at natagpuan siya. Bumaha ang pag-aalala at pananabik, agad niya itong dinala sa isang ligtas na lugar kung saan walang makakaabala sa kanila at ang apoy na malapit sa tuyong damo ay mabilis na kumalat. Hindi na sayang ang pagsusuot ni Namting ang ganoon kaseksi na damit pantulog. Pagkatapos, pumunta si Isan Fenhi sa halaman ng gabi. Malapit na itong mamukadkad, gusto niya itong sirain, ngunit hindi niya magawa, lalo lamang siyang nanghina hanggang sa sumuka siya ng sirop sa puting niebe. Wala nang ibang paraan para baguhin ito, tinanong niya ang kanyang nakatatanda kung bakit sa sandaling malapit na siyang mamatay. Doon niya lang nalaman ang kahulugan ng buhay at natutong pahalagahan ito. Tunay na nakakatuwa, ngunit sa kabila nito, nagboluntaryo siyang manatili sa tabi ng kanyang minamahal sa nalalabing maikling buhay niya. Pagbalik sa nightclub, sinabihan niya si Ren Xin na huwag saktan si Namtin mula ngayon dahil ang paggawa nito ay parang saktan siya. Sinabihan din ni Isen Dengdu ang kanyang nakababatang kapatid na alagaan ang kanyang hipag pagkatapos ng kanyang pag-alis. Ngunit tumanggi si Ren Xin at sumumpa pa na hindi niya kailanman mapapatawad ang ginawang ito ng kanyang kuya. Ngunit nang umalis siya, naisip niya kung paano ililigtas ang kanyang kuya. Samantala, muling sumuka si Isen ng sirop nang makita niya ang kanyang minamahal na tumatakbo palapit. Mabilis niya itong pinunasan para itago at sinabihan siya na manatili roon ng ilang araw dahil mayroon siyang gagawin. Ayaw niya itong iwan kahit isang segundo, ngunit kailangan niya at mula sa malayo, tiningnan sila ni Doon na may naiinggit at mapait na mga mata. Ito ay isang hula na may panibagong masamang balak na naman para paghiwalayin ang magkasintahan. Lumabas na tumakbo si Xen sa klinika ni Meng Xizi para manatili ng ilang araw at pagdating niya, agad siyang nawala ng malay sa mga braso ni Xizi. Hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang maramdaman na pulso ni Isen Fenhi. Ipinahayag na ang lahi ng walang hanggang gabi ay immortal at kung nais nilang mamatay, kailangan nilang itanim ang kanilang puso sa halaman ng gabi. Kaya ibig sabihin ba ay malapit nang mamatay si Isen Fenhi. Gusto talaga ni Xizi ang mangyari ito dahil sa galit, ngunit ngayon ay medyo ayaw na niya at sa gabi. Kinuha pa niya ang kutsilyo para tapusin si Isen Fenhi. Ngunit nang makita niya ang sirop na umaagos, mula sa kanya, mahigpit na niyang hinawakan ang kutsilyo hanggang sa masugatan siya nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos, sinabihan niya ang katiwala na alagaan si Xenfe dahil hindi pa nalilikha ang gintong Gyu at ayaw niyang guluhin ang ahas. Tila wala siyang pakialam, ngunit malinaw na napansin ng matandang katiwala na nag-aalala pa rin ang kanyang amo kay Xenfe. Nang magising si Xenfe, gusto niyang lumabas para magpalamig at aksidenteng napunta siya sa malamig na ice palace kung saan nakaimbak ang katawan ni Hualing. Sa gabi, dumating din si Xizi at inamin niyang sa loob ng 3 taon, hindi niya pa rin maalis sa isipan ang pagbuhay sa kanya. Pinayuhan siya ni Xenfe, ngunit binaliktad siya kung sakaling may mangyari kay Kunamtin, maglalaan ka ba ng 3 taon tulad niya o higit pa? Pinatay ni Isen Vengu ang ilaw. Sinabi sa kanya na huwag gawin ang bagay na pagsisisihan niya at umuwi agad para makita ang kanyang love na labis niyang namiss. Ibinigay niya rito ang isang hairpin na gawa sa jade, ngunit may bahagyang kulay rosas at inilagay iyon sa buhok niya. Sinabi ni Love na mula ngayon, siya lang ang iisang babae na dapat niyang suyuin. Agad namang pumayag si Isen Vengu at hinalikan siya sa labi. Muli silang nagpalitan ng halik at yakap sa kama para sariwain ang nakaraang gabi. Ngunit hindi nila alam na nasa labas pala si Hualing at lihim silang pinapanood habang naiinggit at galit na galit. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising kaysa kay Isen na natutulog pa rin ng mahimbing kaya lumabas siya ng dahan-dahan nang hindi siya ginigising. Nagtataka siya kung bakit masyado siyang mahilig matulog kamakailan. Habang sinasabi ni Hualing na may kailangan siyang tulong, dinala niya ang Love sa mansyon ng pamilya Meng. Pagkarating doon, ipinakita niya ang mukha niyang puno ng tagyawat at sinabi sa Love na wala na siyang kawala. Dahil sa kanya, naging ganito ang itsura niya at nawala si Isen. Pagkatapos ay dinala ng mga alipin ang Love kay Ined dahil ang totoo, gagamitin siya bilang kapalit para sa lunas. Pumayag si Hualing na dalhin ang Love doon nang hindi nalalaman ni Isen Fenhi. Ngunit nagbago ng isip si Dedi at sinabing walang lunas. Gustong bumalik ni Hualing para sabihin kay Isen Fenhi na harapin si Dedi. Ngunit tinusok siya nito sa likod ng walang awa. Pagkagising ni Isen Fenhi, nakaramdam siya ng pag-aalala dahil hindi niya makita ang Love.
Ngayon ay nasa harap na siya ni Hualing. Inamin ni Eve AC na peke ang bulaklak ng pag-ibig para akitin ang mga dalaga at subukan sa kanila ang worm. Ngunit hindi na niya kailangang gawin iyon dahil ngayon ay hawak na niya ang fairy maiden na si Love na posibleng makapagpabalik buhay kay Hualing. Agad na lumabas ang worm mula sa katawan ng Love at pumasok sa katawan ni Hualing. Kasabay nito, natuklasan ni Isang Vengo ang worm na nasa damit ng Love. Agad niyang nahulaan na si ZEVT ang may kagagawa nito, ngunit masyado siyang mahina kaya nagsuka siya. Sa kabilang banda, takot at sabik ang Love na malaman kung bakit ginawa iyon ni ZEVT at kung bakit nakahiga doon si Hualing. Ikikwento niya na noong nabubuhay pa si Hualing, nagdadalang tao na siya sa kanilang anak, ngunit nagpapagaling pa rin ng mga mahihirap at sa kasamaang palad ay naaksidente. Lumuhod si EVT sa buong gabi sa gitna ng niebe, nagmamakaawa kay Isang Vengo na iligtas ang kanyang asawa, ngunit hindi siya tinulungan nito. Mula noon, binalot siya ng galit at nangangarap na muling buhayin si Hualing. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Hualing, lumingon siya kay EVT at pagkatapos ay nanginginig at nawalan ng malay. Iniisip ng Love na hindi nabuhay ang kanyang asawa, kundi kinokontrol lamang siya ni Worm. Nagalit si EVT at handa na siyang mag-umpisa, ngunit nakarinig siya ng balita na paparating na si Isang Vengo. Pagdating ni Isang Vengo sa pintuan, nakita niya si Hualing na nasa kritikal na kondisyon at nagsisikap na gumapang sa bakuran. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang minamahal na kapatid, humingi siya ng tawad dahil niloko siya ni ZEVT, nawasak ang kanyang mukha at dinala ang Love doon. Gusto niya itong dalhin para gamutin, ngunit huli na ang lahat, namatay siya sa bisig ng kanyang minamahal na kapatid. Pagkatapos ay lumapit si ZEVT, tinitingnan ang kasuotan na suot ni Isang Vengo. Nahulaan niya na hindi na siya takot sa sikat ng araw at naging normal na siyang tao. Inamin ni EVT na pinatay niya si Hualing at hawak niya ang Love. Kahit na ilang henerasyon na ang kanilang pamilya, ang pamilya Meng ay walang kondisyong naglilingkod sa kanya. Hiniling lang niya na iligtas ang kanyang asawa, ngunit hindi niya iyon tinulungan. Hindi mabubuhay ni Isang Vengo ang isang tao na nawalan na ng malay, patay na siya, ngunit naniniwala pa rin si EVT na tama siya. Ngunit sa huli, siya ay isang walang buhay na katawan na lang. Sa sandaling ito, ang tanging inaalala ni Isang Vengo ay kung nasaan ang Love, kaya sinugod niya si EVT at sinakal ito, ngunit sinipa siya nito palayo. Alam niyang normal na siyang tao ngayon at mas mahina pa sa isang normal na tao. Nagmamakaawa si Isang Vengo na payagan siyang makita ang Love at sinabi na handa siyang lumuhod para sa lahat ng gusto nito. Pinayagan ni EVT si Isang Vengo na makita siya, ang Love na nakatali sa isang poste sa ilalim ng araw. Tumakbo siya patungo sa kanya, ngunit wala siyang lakas para tanggalin ang mga kadena na nakatali sa kanya. Lumapit si EVT at may mapanuyang tinig na sinabi na alam niya ang sikreto ng bulaklak ng pag-ibig at alam niyang malapit nang mamatay si Isang Vengo. Ayaw ni Isang Vengo na sabihin ni EVT ito, ngunit paano niya ito mapipigilan? Tumawa siya sa kabila ng masalimuot na sitwasyon na dahil walang kamatayan ang walang hanggang lahi, sinumang nais na makabalik sa walang hanggang buhay ay dapat alisin ang kanilang puso at itanim ang bulaklak ng pag-ibig. Higit pa rito, ang bulaklak ay mamumulaklak kapag ang isang walang hanggang na tao ay umibig. Kung mas malalim ang pag-ibig, mas mabilis na mamumulaklak ang bulaklak at mas mabilis na mamamatay. Sa sandaling ito, naalaala ng Love ang mga pagkakataon na naging malamig sa kanya si Isang Vengo at sinabi niya na kailangan lang na magtanim siya ng bulaklak. Kaya pala, sa panahong iyon ay gusto na niyang mamatay habang patuloy siyang lumalapit sa kanya para humingi ng pagmamahal. Nagsisisi siya ng labis ngunit huli na ang lahat. Para makaganti, sinugod ni ZEVT si Isang Vengo. Talagang napakahina na niya ngayon, ngunit bumiti pa rin siya sa Love at sinabing maayos lang siya. Ngunit alam niyang hindi na siya magtatagal. Hinalikan niya ang Love bilang paalam at pagkatapos ay sumugod sa espada ni ZEVT. Sabay silang namatay, siya na itinuring niyang sariling kapatid sa loob ng maraming taon na nagwakas sa galit sa pagitan nila. Pagkatapos ay ginamit niya ang huling lakas na natitira sa kanya para ngumiti sa Love. Tumakbo siya para yakapin siya at sa gayon ay naging magkahiwalay silang magkasintahan. Pagkatapos, dinala niya ang bangkay ni Isang Vengo sa kanyang bangka na pinalamutyan ng bulaklak. Kaya lumapit si Tiren Sin na nagsisisi dahil hindi siya nasa tabi ng kanyang kapatid nang kailangan siya nito. Nagsisisi siya dahil bilang isang nakababatang kapatid ay hindi niya alam na gusto nitong magtanim ng bulaklak ng pag-ibig para mamatay. Tinanong ng Love kung may paraan ba para iligtas si Isang Vengo. Dahil bilang isang walang hanggang na tao, tiyak na may alam siya. Ngunit sinabi ni Tiren Sin na mayroong isang alamat sa kanilang tribo para iligtas ang isa sa kanila. Ito ay ang pagkakaroon ng isa pang puso na kusang loob na tumitibok para sa taong namatay. Wala pa ring nakakagawa nito, kaya hindi siya sigurado kung totoo iyon. Ngunit nagpasya siyang umalis para maghanap ng paraan para iligtas ang kanyang kapatid at hiniling sa Love na alagaan ang kanyang bangkay. Pagkatapos, bumalik ang Love sa tabi ng bulaklak ng pag-ibig. Pinag-aralan niya ang mga kaugnay na libro at dokumento at naalaala niya kung paano siya iniligtas ni Isang Vengo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili. Kinailangan niyang magpatuloy hanggang sa napagod siya at nakatulog. Kahit sa kanyang panaginip, naiisip niya ang lalaking iyon, iniisip ang matatamis nilang sandali na magkasama. Sa katunayan, bago mangyari ito, bumisita si Isang Vengo sa bulaklak ng pag-ibig. Bumiti siya dahil dating naniniwala siya na ang walang hanggang buhay ay isang parusa mula sa langit. Ngunit masakit na ngayon na gusto niyang mabuhay dahil nakilala na niya ang mahal niya, ngunit kailangan na niyang umalis. Hanggang isang araw, hindi na matiis ng isang nakatatanda na makita ang kanilang paghihiwalay, kaya dinalhan niya siya ng isang talaan.
May sinasabi ito na paraan para buhayin ang isang tao mula sa walang hanggang lahi kapag nawala na sila ng puso. Ang love ay tila nakakita ng isang life raft. Hindi siya nag-atubiling ginamit ang kutsilyo para tanggalin ang kanyang sariling puso at pagkatapos ay pinakain niya iyon sa bulaklak ng pag-ibig. Dahil ang dalawang puso ay naging isa, ang himala ay nakatulong kay isang na magising. Dahan-dahan siyang lumabas at tiningnan ang sikat ng araw. Ang unang bagay na gusto niyang gawin ay ang yakapin ng mahigpit ang love at hindi na siya kailanman iiwan.